Isang linggo na lang mahigit mag-uumpisa na ang NBA draft pick. Mas matindi yung inaasahan na mangyayari lalo na sa first round ng mga to. 30 teams ang binubuo mula sa East and West ang nakabantay sa mga yan, and 16 picks ang hindi inaasahan mismo na mapupunta sa original teams nila dahil nga sa mga teams na gumamit ng mga future draft pick nila sa trade. So ito pala yung pwedeng maging senaryo sa NBA mock draft na parating, o ang mock draft na to kasi hindi sinasabing ito talaga ang magiging totoong resulta ng draft. Pwede kasing mag-iba yan depende sa magiging workout and practicing ng mga future draft picks na yan. Alam naman natin kung sino talaga yung number 1 draft pick dyan dahil last 2 years ago pa inaabangan na yan sa NBA draft. Unahin natin sa Houston Rockets. Pwedeng nasa kanila kasi ang 10th overall pick na si Kasparas Giacosionis. Kayo na lang bahala umintindi ng mga pangalan nila mga pare ko. Hirap banggitin kasi. Ang nakikita kasi even na nakuha nila last draft ang sharpshooter rookie na si Reed Sheppard, pwede pa rin magdagdag ng isa pang playmaker guard ang Houston Rockets sa kanilang lineup kung ang sistema ng Houston sa susunod na season nakadisenyo para magkaroon pa sila ng offense mula sa lahat ng starting nila. Pero yan din kasi mismo yung pwedeng dahilan para hindi sila tumuloy sa pagkuha dito dahil puno na yung mga to ng mga guards mula kila Sheppard, Fred VanVleet, Jalen Green, pati na rin si Amen Thompson. Kaya pwedeng mag-focus sa ibang posisyon ang Houston Rockets sa parating na mock draft at kumuha ng ibang available draft pick sa posisyon tulad ng wingman, stretch big man o elite forward. Ang Toronto Raptors naman ngayon ang pwedeng humawak dito kay Carter Bryant na nasa mid-lottery range, partikular na papasok to sa number 14 overall pick. Ito yung athletic na forward na may potential bilang versatile defender na maaaring makuha ng Toronto Raptors na pwede nilang mai-add sa lineup nila para sa susunod na season. Ang Toronto Raptors kasi ay may number 9 pick. Si Carter Bryant naman kasi pwedeng inaasahang mapili sa number 12 to 16 range. Pero kung may team sa number 7 o number 8 na ma-impress sa kanyang athleticism at shooting potential, maaari kunin siya bago pa umabot sa Raptors yan. Yan yung magiging problema ng mga to. Pero kung ang Toronto pipili base sa best available player at may mas mataas na talent na player na makukuha nila sa number 9, maaaring hindi si Bryant din ang pipiliin ng mga to dahil meron na yung mga to na versatile forward mula kila Scottie Barnes, RJ Barrett, Grady Dick sa lineup. Brooklyn Nets naman ngayon ang pwedeng makakuha sa number 8 overall pick itong si Jeremiah Fears, point guard. Ang nakikita naman dito na wala ng point guard na nasa kontrata ngayon ang Brooklyn Nets at matagal na rin silang naghahanap talaga ng isang player sa posisyon na yan since nang i-trade nila itong si Dennis Schroeder. Si Jeremiah Fears ay isang dynamic na guard na may mabilis at agresibong estilo sa offense. No offense, marime ko lang mga pare ko dahil wala naman kasi sa top 10 picks itong si Jeremiah Fears at inaasahang mapipili sa pick mula sa 15 to 25 na mas mababa sa projected pick nito. At kung may team bago ang Nets na mas mataas ang draft position at maging interesado o magustuhan si Jeremiah Fears, pwede nilang kunin agad bago pa makakuha ang Nets. Pwede ring makipagpalitan ng draft pick o trade ang Nets sa ibang teams. Kung mangyari to, baka ang team na kapalit nila ang kumuha kay First o ibang teams na may bagong positioning sa draft. Ang Philadelphia pwedeng mahawakan ngayon ang 7th pick itong si Kaman Maluwak na center position sa Duke, promising rookie na nagmula naman sa South Sudan. Ang Philadelphia pwedeng ipagpalit ang 3rd pick nila sa Pelicans kapalit ang 7th pick na to. At isang future 2026 pick galing Pacers naman at si Herb Jones. Yan yung hypothetical o mock trade na binigay nitong si Bailey sa Yahoo Sports. Sa kasalukuyang projection, malaki ang posibilidad na makuha siya sa top 10 picks lalo na sa 7th. Pero mayroong posibilidad na umakyat pa yan mula sa top 5 picks. Depende sa resulta ng iba pang mga teams na mas magiging interesado pa sa kanya. Sa option kasi ng Philadelphia 76ers, kung mag-trade sila pababa at kung mapunta sila sa number 7 pick, marami pa ring mahuhusay na draft pick ang pwede nilang piliin. Nandito yung mga draft pick tulad nila Ken Kinupel, kayo na lang magtama kung mali ako mga pare ko, sila Carter Bryant at ito ngayong si Kaman Mamulak. Sa Sports Illustrated, nilagay sa tier number 1 sharpshooter na may high lottery upside itong si Trey Johnson na malaki ang posibilidad naman na ang Washington Wizards ang pumili dito.
Sa ESPN report analyst, inaasahang mapipili siya bilang ika-6 na overall pick sa parating na NBA draft at ang landing zone nito pwedeng bumagsak sa number 3 hanggang number 8 overall. Yan yung projection nitong si Trey Johnson sa parating na draft. Bagamat may mga guards na ang Wizard, posibleng kunin pa rin nila itong si Trey Johnson dahil sa posibilidad niyang maging star player sa future ng team. Bagay na mas mahalaga ngayon para dito sa Wizards. Ang Utah Jazz pwedeng makuha itong si VJ Edgecombe, isang guard galing Baylor. Yung projected draft range ng rookie na to pwedeng bumagsak mula sa 3 and 5. Nakikita kasi na pwedeng pumasok sa top pick ang guard na to and pwedeng ituloy ng Utah Jazz ang pagkuha dyan, lalo na ngayon na nasa rebuilding program ang buong lineup ng mga to and possible na magbitaw ng mga guards sa parating na off-season. Nare-report nga na pwede nilang bitawan sila Jordan Clarkson, Keyonte George o Sexton, kaya pwedeng gumamit yung mga to o isecure na lang nila ang pick na to para sa kanilang magiging future. Sa mock draft kasi at analysis, ang Utah Jazz ay may number 5 pick sa 2025 NBA draft. Kung mananatili ang draft order na to at hindi gumawa ng trade ang Jazz, malaki ang posibilidad na si Edgecombe ang kanilang makuha bilang 5th overall. Ang Charlotte Hornets naman nakikitang pwedeng bagsakan nitong combo guard forward mula sa Duke na isang sharpshooter itong si Conkinupal, Conkinupil. Kayo na lang talaga magtama, hirap banggitin ang pangalan ng mga rookie dito. Nakikita kasi na kung sa Charlotte Hornets babagsak ito, pwedeng maging fit ang rookie na to kasama sila LaMelo Ball o Brandon Miller sa lineup. Mula sa mid-range skill at lakas sa ilalim ng ring, kaya nga raw makipagtulungan agad ang rookie na to bilang third option sa opensa ng Hornets. Sa projected draft naman kasi pwedeng bumagsak mula sa number 3 hanggang 8 overall itong si Conkinupil. Ang New Orleans Pelicans naman ngayon ang may hawak ng third pick ng Philadelphia 76ers at ayon sa mga executive sa NBA, ang target pala talaga ngayon ng general manager nitong New Orleans Pelicans na si Joe Dumars ay si Ace Bailey. Kaya gumawa sila ng trade na magpapaangat sa kanila mula sa number 7 pick patungong number 3 para masigurado nila na makukuha nila itong si Bailey. May tsansa kasi na bumagsak si Bailey hanggang sa number 7 pick pero maliit ang posibilidad niyan. Kaya mas pinili nilang siguraduhin ito at ipapalit sa Philadelphia ang pick na yan. Ginawa ng Pelicans ang trade para masigurado na makukuha nila si Ace Bailey kahit pa ang kapalit nito ay sila Herb Jones at isang future pick. Si Bailey ay isang elite scorer na may mataas ang potensyal pero kailangang paghandaan ang inconsistency, creativity at depensa nito sa lineup na maging consistent pa. Nakikita naman na kung hindi magpapalit ng positioning ang Spurs at mananatili sa ikalawang pick nila, mukhang wala talaga silang balak na pakawalan itong si Dylan Harper para sa second overall pick. Pero kahit kasi nagpapakita ang San Antonio Spurs ng interest dito kay Harper, may hinala pa rin o may mga rumors pa rin na baka hindi talaga ito ang plan A ng San Antonio Spurs o pangunahing plano nila sa draft pick. Posibleng may mas fit pa kasi na makuha itong San Antonio Spurs sa draft na to para isuporta kay Wembanyama, ang franchise cornerstone nila. Lalo't hindi naman nakikitang magiging fit ito mula kila De'Aaron Fox, Stephen Castle na parehong mas gusto ang atake sa loob kaysa sa labas. Sa frontcourt naman kasama nila si Jeremy Sohan. Si Cooper Flag inaasahan na talagang makukuha yan ng Dallas Mavericks since nang manalo yung mga to sa lottery draft. At sa report ngayon, magkakaroon itong si Flag ng team visit sa Dallas Mavericks sa loob ng isang linggo. Kaya't nakikita na halos sigurado na talaga ang Dallas Mavericks nakuhanin bilang first overall pick sa parating na NBA draft itong si Cooper Flag. Bagamat kilala ang Mavericks sa unpredictable na movement o mahilig gumawa ng biglaang desisyon, lahat ng sign pinapakita talaga ng mga to ngayon ay nagsasabing mananatili sa kanila ang unang pick na to at pipiliin si Cooper Flag. Dahil ang plano talaga ng mga to ay sundin ang two timeline approach pangmadalian para makatulong agad si Flag sa kasalukuyang team na nagko-contend kasama si Anthony Davis at Kyrie Irving sa susunod na season at pangmatagalan bilang investment sa hinaharap at maging star player ng franchise. At yan yung nakikitang gagawing movement talaga ngayon ng Dallas Mavericks kung mananatili ang mga to sa pagkuha sa first overall pick na to na si Cooper Flag.